So, isa sa chapter na binasa namin, Hebrews 12. Ang sabi doon, hindi ba ang ama ay kinakastigo ang anak? Chastise. Ano nga anak na rin? Huwag mo. Sino ang Anak. sino ang pinapalo? Di ba anak? Sino ang pinalo sa atin? Di ba si Jesus? Sino ang pumalo sa kanya? Di ba ang ama? Ama. It pleased the Father to bruise him, sabi ng Isaiah 53. Oh. Ngayon, sa inyo, sino ang Diyos nyo? Ang Diyos nyo ba ang pinapalo? O yung pumapalo. Oo, yung pumapalo. Hebrews 12, di ba? Si Jesus ang pinalo Sa cross. para sa atin. Latay sa atin. Latay sa Atin. Nasa kanya ang latay. Nasa kanyang latay. Tayo- Nakinabang tayo sa latay. Nakinabang tayo sa latay. Kagalingan. Ngayon, di ba ang chastise ay ang anak? Anak. You can never chastise the father. Ang father ang nagcha-chastise. Tama. Basahin mo Isaiah 53. Hindi siya pinalo. Matatama ang gadget mo. O ngayon, sino ba si Jesus? Hindi ba siya ang binugbog? Hindi ba siya ang kinastise para sa atin? O, anak siya! Hebrews 12. Hindi naman yung amang pinalo. Papaluin mo ang Diyos? Kaya nga siya binugbog eh. Dahil panganay siya. Bago yan. Oh, yun nga. Kaya nga nung nagbasa kami ng Hebrews 12, ang tagal ko na itong binabasa. Pero, ang ganda nito sa Godhead. Tama, Pastor. Oo. Very correct. Kunik. Ang pagsakit din pa rin. Ganun, no? May ama ng Espiritu na nagkakastigo sa ating lahat. So hindi niya pinipaluin niya. Nasa kanya eh. At dahil siya ay panganay, responsable siya sa lahat ng kapatid niya. Yung mga kapatid. So siya ngayon ang napalo. Siya na. Ayun. Sa kapalpakan ng mga kapatid na sumunod sa kanya, siya ngayon ang panalo. Yung accountability. Para hindi na paluin yung kapatid niya. Kaya siya, palo ka. still na magitan. Kaya siya ang pinalo. Siya na pinalo. Kaya nga siya na. Amen. Siya pang pinalo. Siya ay nabugbog at itinago ang ating muka sa kanyang muka. Oo. At sa latay niya, tayo ang gumaling. Amen. Dapat, ikaw ang latayan. Pastor, ito ano pa So, sir, parang ibig sabihin po, yung anak naman ang papalo sa atin. Hindi wala. tayo pinapalo ni Jesus. Hindi. Jesus at Kasi na kay Jesus na tayo, siya na ang pinalo sa atin. Oo, sabi Saan ka nakakita ang kapatid mo na mamalo? Siguro yung kapatid mong... ni Baba na hindi nakatingin sa iyo. Diyos, Sa atin nakatingin kasi, sa di kanya. ba, minsan sa probinsya, pag ang dami niyong magkakapatid, minsan pati kapatid mo na mamalo na din. Nanaway Pero na. sa totoo lang, biblically, ang dapat na nagkakastigo ay ang Magulang. ama. At parating may nabubugbog ng mas marami sa pamilya. yung panganay. Karamihan panganay. So, Pastor, talking about discipline o yung pamamano ng Ama, yung sa ngayon, yung glorified body na Jesus Christ, ito ba na nanatili doon sa trono? So, yung namagitan sa atin para maramdaman din una niya at bago nangyari sa atin, nauna na siya. So, sino po ba ang namagitan? Yung glorified body o yung Holy Ghost na nag-intercede sa Father at sa atin, and sa atin na nag-pray sa atin yung Glorified body, si- yan si Jesus, na-glorified Jesus. Ang Yes, Holy yung Ghost- namagitan, ang Holy Ghost, yan ang Ama. na siyang nakaranas ng pagpapalo ng kahirapan. Kaya naunawaan niya ang ating naranasan kasi Kaya pwede siyang tumulong sa atin. kasi siyang namagitan. So, yung proper position lang ang glorified body na Jesus o yung Jesus in the form of the Holy Ghost Yung glorified Jesus, ang namagitan. ang namamagitan niya. Pero nandoon sa ano, Message. sa trono. At Pwede dito, pwede dyan. Hindi siya omnipresent eh. Singular lang siya eh. Wala siya sa dimension natin. Nasa higher dimension siya. Pero Jesus na glorified body Glorified. pa rin ang With life pa. Then, yes. the Son of God. Yes, ang namagitan sa atin Hanggang ngayon. hanggang ngayon. Kasi sasabihin niya, di ba Ama, pinalo mo na ako sa kanila. Kaya nga sila nagkukumpisal na lang. po ako? Kahit ka muna, Fred. Okay na po. Nasa kanan. Magdala ka na lang. Hindi, magdala ka.
Naka-prepare kami. Take outan mo siya din. Tiyak sa atin doon sa another dimension. But we can touch doon it sa by seven faith. church ages. We can By touch faith. it by faith. Doon sa seven church ages. Ngayon, ba? si Jesus is being represented dito by the messenger. Oh, yun. Siya ang representative Malinaw na. ni Jesus. Ah. Kumbaga, yung head nasa kanan ng Diyos, nag-i-intercede sa atin. Glorified So, body na. nag-advocate siya. Di ba? Sabi niya, tayo, pag nagkamali dito, magsusorry tayo. Di ba? And then we will touch His garment by faith. Di ba? By Sabi faith. ni, we can touch Him by the feelings of our infirmity. So, pag na-feel mo na yung remorse mo, you touch Him. Pag na-touch mo na yung garment niya, sasabihin niya sa Ama, patawarin mo siya. Bakit? Di ba binugbog mo ako para sa Kanya? Hindi po niya ako ngayon eh. Yung confirmation ba, Pastor? Yung para bang naalala ko nung maliit ako, ang tawag namin ito sa terminong dabawin nyo, naghuy-huy, yung kung nagaling ka sa iyak, Ah, Magulhol. pero hindi ka naman naiyak. Pero you feel sorry talaga what the things you have done to the fellow man or to your fellow minister na talaga hindi mo gusto mangyari. Magpipray ka tapos yung confirmation na tinugon ko na yung maghuy-huy mo. Then you feel comfort. Hindi, isa yon. Pero ang issue kasi dito, yung propitiation kasi is yung pagpalubag loob. Oh, yun. O, diba ang pagpalubag loob kasi, ang Diyos galit sa kasalanan. So, kailangan meron siyang Pampalubag ko. may pagpalubag loob. Ibig sabihin, meron siyang pagbuntunan ng galit niya Sa kasalanan. sa kasalanan. Pag nabunton niya na yon, tapos na ang galit niya. Parang sa ating magulang, di ba? Galit kasi isang anak mo, sinuway ka. Di ba? Para yung galit mo mawala. Di paluin mo, di ba? Hatamin mo. Matuto siya, tapos mawala din yung galit mo. Ibig sabihin, na-disiplina mo na siya. Pag nahataw mo na siya at umiyak na siya, maluwag na ang kalooban mo. Halika dito. Alam mo, ba't kita pinalo? Pero tapos na, lumubag na ang kalooban mo. Kasi, si Jesus, siya yung hinataw ng Diyos para mawala na yung galit niya. Paano pa siya magagalit sa iyo? Napalo na. Yan ang tinatawag na propitiation. Siya ang naglubag loob dahil ang galit ng Diyos sa kanya ipinatong para sa ating lahat. Kaya tayo, nakatago tayo sa kanya. Kaya anong gagawin natin? Magsisi lang tayo at kilalanin natin na siya ang hinataw sa atin. Ah. Doon tayo nagkautang. Kaya tingnan mo, pag may palpak yung kapatid mo, panganay ka. Pag nahataw ka ng tatay mo, kasi sa hindi mo minonitor yung mga kapatid mo. Alam nga naman hataw-hatawin pa sila lahat. Nahataw ka na nga eh. Para gumanti. Tapos na yung ano niya. Ikaw ang pangalan. Pero pipitik. Si simple pa rin, pag natalik ko rin. Na, So, ang tanong ko dyan, yung confirmation lang natin, mayroon bang nangyari kasalan sa Seven Church Ages maliban ito? meron ba nagganap na kasalan? Sa Mayroon seven church bang ages? marriage? Hindi, kasi hindi pa buo eh. Kaya nga ang bride, ang parable of the 10 virgins, pang end time. So, ang kasalan nasa dulo. Sa dulo. Kaya si Brother Branham, kaya nag-preach siya ng marriage and divorce. Nag-preach siya ng choosing of the bride kasi sa dulo ng church ages, diyan na siya namili ng bride. Ah. So, ang Tapos, ang kasalan, napili niyang bride, kailan wala ng ispat. Ah. Para hindi na siya akusahan ng diablo, nag-trial siya. Ang dami niyang premise na trial. Tapos bumaba ang judge na white wig. so yung mga believers noon, Piso. magkasabay siya rin kakasal sa dulo. Tapos nag-marriage and divorce siya. Para dinivorce niya na yung denomination, pinakasalan niya na yung bride. Ngayon, ang nangyayari ngayon, may bride na napinili. At ngayon, ang nangyayari na ngayon, union. Kinasal na ngayon ang bride Sa salita. sa salita. Okay. Ang nangyayaring union na ngayon, yan na yung pag-union ng word heavenly bride kung sa earthly bride. Kaya nga, after ng rapture, marriage supper of the Lamb na lang yun. Oh. Kasi ang ating actual na choosing of the bride dito. Dito nagaganap. Dito na ganap. So, Actual na
union. Pag i-intercourse spiritual intercourse, dito naganap. Dito na ang bride na binibinhian ng ng word. totoong seed, original seed Husband. Di ba? Spoken word is original seed. Talagang, kumbaga, nandito na yung Mary sa time natin ngayon. Paano yung mula Episo, Pastor? May mga brides ba doon? Meron. Pero, Every age. kumbaga, kaya nga hinihintay nila tayo eh. Body yun eh, body yun eh. Hinihintay nila tayo na para pag dumating na yung full revelation, kasi yung we know in part sa kanila yun eh. Pero nang dumating ang perfect ngayon, so kailangan na maibigay ang full word ngayon para mailagay sa bride by invisible union. Oo. Sa ibang Kasi salita, dito na napili. Okay. So tayo ang nagre-represent ngayon ng living, ah, sila ang nagre-represent ng namatay na nasa taas. So, Okay. Pastor, pag nila Pastor, ang buong church ages, Ephesians, down to Revelation, ay nandun ang full word bride body. Lahat yun nakaranas ng new birth. Oh, sa panahon nila, So, nakaranas sila. Paano Yung kabuuan nakalatin ng pa rin eh. Universal Church o Universal Bride Body, yung Ephesian Church down to Revelation, na pinili. Piling-piling. Yan, nabasa ko sa sinabi ni Brother Bill. Tinanong niya si Brother Branham, sabi niya na may Holy Ghost ba sila? Sila Luther? Yes. Mayroon. Sabi, Oo. yes! Sabi, Listen, may new birth sila lahat. Mayroon, oo. Kaya lang, namatay sila kasi wala pa ang fullness Ng word. ng word. So nasa ating panahon, Pero- ang fullness Pero of word may sapat understanding. silang salita sa panahon nila. sa panahon nila. Amen. Pag nakuha nilang sapat na salita, Yun ang fullness nila. bride Yes, sila sa panahon Yun nila. ang fullness. Yes, yes, yes. Kaya nga, Yes. Ngayon, average may allotted. naghihintay lang ang pagkakataon na magkaroon ng bride na may full word. Para makasama sila lahat. Kaya sila, naghihintay sila doon kasi wala pa sa ibabaw ng lupa na part ng bride na may full word. Na paglalabasan ng totoong bunga. Ah. Kasi sila yung sanga na dinaanan eh. Mga dahon. So So, kailangan dito lang may sa isang atin sanga lalabas. na magre-reproduce ng original seed. Dito lang sa atin lalabas yun. Dito lang. Yung last Amen. Yun ang hinihintay nila. Pastor, pag nila Pastor. Yun So, ang hinihintay nila. so ang magbibigay sa kanila ng tamang unawa, pag Ephesian Church, down to Philadelphia Church, hindi kasama yung Laodicea, ang bride na nakatanggap ng full word na mag-edukan na o ang Holy Ghost na ang Ganito. magbibigay. Matik na. Ganito, para mas madali tayo. Sabi ni Brother Branham, sabi ni Brother Branham, ang messenger, siya ang plank. Ang plank, yan yung, sa stature of a perfect man, di ba may cup? Ah. Yan yung leeg. Yung capstone, ito yung head. Si Brother Branham nasa dulo, di ba Laodicea, Brother Branham? Yung leg. Siya ang hihila ng Siya ulo magdudugtong. para magdugtong. Aha. Ngayon, yung sinasabi mo, di ba lahat sila may portion of message lang sa... Sa panahon nila. May new birth. Meron. Tapos nilagay sila under the altar. Yes. Aha. Meaning to say, hindi na-reveal sa kanila yung kulang nila. Hindi na-reveal sa kanila. Yung mga mystery, hindi na-reveal sa kanila. Hindi dito lang sa dulo. O ngayon, di ba naghihintay sila? Naghihintay. Katulad ng souls under the altar. Yes, 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 yes. How long, O Lord? Tingnan mo, wala nga silang alam eh. Pero in-explain ni Brother Branham yung interpretation ng nandoon. So ngayon, kaya tandaan natin, nung dumating ang full word, nag-produce na ito ng original seed. Amen. So meaning to say, yung bride na spotless, as in spotless ha, na natapos lahat ng issue niya, kung mag-acquitted siya sa lahat ng charges, doon sa Eden, Oo. di ba? Lahat ng mga contamination sa ibang ages, lahat yan na-clear ngayon eh. Di-divorce nung dapat i-divorce, lahat ng trial na panalunan. So ngayon, dito na ngayon yung bride, tayo yon na may complete revelation. Amen, amen, amen. So, nung bago tayo nagkaroon yan, hindi ba bumaba ang revelation at na-reveal ito, hindi sa langit.
Sa lupa. Ano ba? Dito sa lupa, ang seven seals, hindi ito na-preach sa langit. Silent ang langit dito eh. Sa lupa ito binuksan. Amen. Araw-araw na preach ni Brother Branham. Mhm. Walang idea sila, Paul, kasi nasa ibang dimension sila eh. Tama, tama. Wala silang idea. Mhm. Tayo may idea. Amen. Kasi sa last day siya naka-ordain. Mhm. Ngayon, namatay si Brother Branham. Maaga siyang namatay. Bakit? Nasaan siya ngayon? Hindi ba nandun siya? Mhm. Ano kayang ginagawa niya doon? Yun ang mga nag-share sila na puro, na pusis. Sharing sila. Pwede. Kasi hindi naman nila alam yung re-reveal dito nung Yung nabuhay si Elijah. Brother Branham. Mhm. So dapat pumantay ang revelation. Para sila ay ma-rapture din, dapat makarinig din sila ng rapturing message na narinig dito. prayer meeting tong pastor. Mhm. Ito, preach si Brother Branham. Dapat pumantay ang revelation nilang dalawa. Ano yung pastor? May receiver? Di ba si Jesus nung namatay siya, hindi ba nag-preach siya? Oo, sa soul. Soul in prison? Doon sa fifth dimension. Di ba nag-preach siya? Oo. Kung hindi siya nag-preach doon, palagay mo aangat sila. Wala. Right. Tama. Tama. Hindi sila mararapture. Kasi Wala siyang Inaabangan hindi na- bibiyak ang mga lupa hanggat hindi nila naririnig ang Inabangan preach talaga sa dyan. So, nung bumaba si Old Jesus Testament Christ, saint eh. Nag-abang bumaba talaga. ng Panginoon sa kanila, ano ng rapture in faith? He preached to the lost Kailangan talaga and he preached to the saved. Sila Abraham. Old Testament saint. oh. Lahat yun, nag-preach. Si Jesus, nung yung sa tiyopani niya, dinalaw niya yung mga hindi naniwala to condemn them. Yes. May witness siya, yung isang magnanakaw na So, ibig sabihin, Pastor, after ng resurrection, yung mga saints noon na kasama ni Christ, then, yung mga namatay naman, ng mga bride, from Ephesians, hanggang ngayon, si Brother Branham naman ang responsible mag-preach doon. two sets yan eh. Oo. Ang first part ng first resurrection, yung sinama ni Jesus. Oo. Pero, hindi sila nakasama, sila, yung mga Old Testament sila, Samson, hanggat hindi si Jesus nagpipreach. Tama. 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 Kasi siya ang nagbukas ng door nila. Kasi may mga chambers din sila sa Old ilalim. Testament saint. Ezekiel chamber, Isaiah chamber. Yes. Hindi, sa time ni Jesus although si Jesus kasi nag-preach ng 7 seals in a way sa Matthew 24. Pero hindi yung 7 seals na version natin ngayon. Version ng Old Testament yan. What I mean, alpha ministry ng Panginoon kay Jesus, hindi sila magre-resurrect yung Old Testament saints hanggat hindi si Jesus nagpipreach sa kanila. Amen. Right. Amen. Kinatok niya lahat yan, sabi ni Brother Branham. So he preached to thy souls in prison. Pagkatapos nun, nabiyak na yung mga libingan. Di ba nabuhay silang lahat ng Old Testament? Glorified, katulad ni Jesus. Saka Yes. sila umakyat sa langit. Yes. Yan ang first part ng first resurrection. Tapos, dumating na ang Second part. Ephesians, simula kay Paul, nagsimula si Paul magbigay ng pundasyon. Right. Foundation stone. Right. Pero tandaan nyo, may capstone yan. Right. Sa last day yan darating. Right. Okay lang, mabuo siya lahat. Right. O mabuo siya. So, kinamatayan nila, sarado pa ang selyo. Mhm. Okay. Eh, ang message ng rapture, nasa selyo. Yes. Oo. Sabi ni Brother Branham yan eh. Tama. Kaya nga sila namatay. Kasi may kulang pa sila eh. Mhm. They know in part eh. In part pa ang kulang nila eh. Mm. Ang perfect nandito eh. Yes. Okay. Mhm. Kaya pa silang, kaya tinambay muna sila doon dahil hindi pa bumabalik ang pinaka-completeness ng revelation. So dapat, Pastor, ibahagi. Kasi, Ito. kasi ang sumpa ng tao sa lupa idiniklara. So dapat sa lupa din siya pawala ng sala. Tama. Di ba? Tot, abatot, ayan na. Ngayon, kailangan ibaba ang hatol na wala ng kasalanan sa lupa. Kasi nawala yung title deed sa kamay ni Adan sa lupa. Ano ba? Kailangan na ibalik din sa bride sa lupa din. Sa Dumating ito sa last days. Mhm. Sino ang nag-preach? Si Brother Branham. Mhm. Sino ang naunang prinisan niya? Tayo. Mhm. Bago sila. Mhm. So, ang appearance ng Pastor? So, ibig sabihin- Nung namatay si Brother Branham, kung may Son of Man ministry siya to preach to the dead,
katulad ng Alpha, Mhm. so kailangan siyang mamatay ng maaga Para mag-preach para din siya. mag-preach din siya doon. Nang the same na preach siya dito. Amen. So, ang ibig mo ba sabihin, Pastor, kung dito sa lupa, ang judgment, Pastor, Hindi sila bababa para makuha nila yung katawan nila hanggat hindi nila naririnig ang preaching na narinig natin dito. So, ibig sabihin, Tama. ang pagkamatay ng propeta, ang layunin niyan, para Tapos na eh. ibig sabihin, yung sa 7 ages, Lahat yun kailangan si Baba makapunta sa na rin doon. magtuturo sa kanila. Oh. Para sa kanila fullness. Tama pala sinabi Brother Branham, unless na mabuksan ng 7 seals, sabi niya. Kailangan hindi bukas maririnig talaga sa lahat tao. yan. Bukas talaga siya. Kasi yan ang access, yan ang keys of death eh. So, Yan ang anong resurrection. ministry Kaya- ang tawag daw po sa? Ministry beyond the grave or to the souls in Son of prison. Man. Son of Man ministry. Ibig sabihin, kung si Brother Branham may Son of Man, basically, parehong-pareho ang kanilang type ng ministry. Kasi tingnan mo nung nagpunta si Brother Branham beyond the curtain of time, tapos di ba bumalik uli siya? So na-prove natin na ang napuntahan niya lang doon ay yung Laodicea lang. Yung sa period, yung mga brides sa Laodicea, di ba? Convert niya eh. Hindi niya nga makita yung Ephesian age eh. Kasi hindi pa siya patay, may body pa siyang, di ba, babalik pa So, siya. kaya sinabi niya, nakita ko kayo roon. Tayo nakita niya. Oo. Sabi niya. Nakita ko rin siya eh. Sinabi niya yan. Nakita ko rin siya sa pagkain. Ang punto lang natin dito, kasi wala na, kumbaga yan, ang punto lang dito na hindi ibig sabihin na matay ka, maunawaan mo yung seals na hindi mo narinig nung buhay ka. Pwede ba yung revelation na hindi mo naman narinig nung namatay ka, na-reveal sa'yo automatically? How can you believe kung walang magpipreach? Paano? Kailangan mo ng preacher Okay. na dapat sa kanya muna i-reveal, sa kanya i-preach sa'yo. Pastor, excuse me, Pastor. Paano yung mga disbeliever na, genuine disbeliever na, totoong disbeliever, matagal, magaling talaga, namatay na. Hindi nila narinig ang masusing paglakad ng Daniel. Posible. Paano yun? Makatinig pa rin doon sa kanila? May chance sa grace? Sa grace? Hindi, ganito, Brother Leo George, wala talagang, huwag mong sabihin kung sino aakyat sa langit at bababa sa lupa. Romans 10. Si Lord lang nakakaalam nun. Kung bright sila, nandoon sila. Kung hindi, wala sila. Ngayon, hindi nila alam, malalaman na nila kasi nandun na si Brother Branham eh. Sa ngayon Pero, kasi ganito eh. Para sa akin kung ako magiging bias, kaya lang hindi ko naman alam talaga kung ano ba talaga ang pagkaunawa nila. Hindi ko naman sila kilala kung sino sila eh. Kasi sa salubong ng tupa niya pag sa ano pala, resurrection. Pero, Capstone si Brother. ang point doon, Rebuilding doon. ang point doon, halimbawa namatay, di ba? Wala pang opening of the seals. Bago nagkaroon ng plan. Tapos namatay ka, nakikinig lang sa pitching ng blood during the time. Yes. Halimbawa, namatay ka 1960, di ba? Hindi pa nagbukas ang seals. Yes. Pero naniwala pa rin siya. Yes. Nandun ka rin. Yes. Para maglakad. Huwag ka mag-alala kasi pagpunta naman niya doon. Ibig sabihin yung mga old saints. Hindi, Pastor, Sa first bakit part, Pastor? Magsisharing pa ba sila na magki-question and answer pa sila doon? After Bakit nung resurrection, nagpunta si Brother Branham, di ba tayo. nag-question and answer sila? Sabihin ng mga nalaman niyo. Sino itong babae na to? Ang maglalapat. Ba't hindi mo alam? Di ba siya yung sinara mo? Nangangalan tayo. Converts. Oo nga, no, may Tayo na ngayon, tayo na bumibal nga Ako doon. yung ano. So, Buhay na buhay. Kasi tama yung napakinggan natin sa ibang Tama, missions no? believers Yung na gaganon pa rin. yung nakita ninyo Tayo sa sa Revelation Tayo 22 na sa sinamba niya, si Papa Nando yun. Ano pa yan eh? Subject to discussion yan eh. Kaya nga, sabi May mga nila, statements si Brother Branham na parang si Brother Branham. Ano ko rin yan. sa akin, Sabi hindi. naman ng iba, parang spirit of Table prophecy. lang. Angel na. Spirit of prophecy. Literal talaga yun na celestial angel. Pero tandaan mo may verse sa Biblia na Moses was caught with a cloud. Sapagkat si Kristo. Ah. Na kinot siya ng cloud. Parang si Jesus.
kinain din ng cloud. Si Brother Branham din, he was caught in the cloud. Yung constellation ng seven angels. Si John Inano ganun siya, din. inakyat siya doon. Si John. Brother Branham. So, So, ibig sabihin, kung sa suma total, Tayo naman ngayon. from Ephesians, Smyrna, Pergamo, up to Philadelphia. Yun yung makikita. Yung hanggang Laodicea. Hindi, Na ang mga- Laodicea kasi doon. Mula doon, yung mga namatay ay ang kanilang mensahe na kinamatayan, wala silang kompleto. Partial. Partial, wala silang catching away. Wala silang Kasi resurrection. tingnan mo Wala silang voice of resurrection. ganito di ba unto the angel, Ephesians, ito Unto ang the mensahe angel. nyo, angel. Di ba? Yan ang maririnig nyo sa sinasabi ng Espiritu. Magtagumpay kayo, bibigyan ko kayo nito. Di ba sa Laodicea, sinasabi ng Spirit. Spirit. Anghel sa Laodicea, ito. Di ba bawat church may mensahe? Meron. At may gantimpala sa bawat. Right. Okay, so walang capstone sila doon. Wala. Foundation stone. Nagsimula. Ang foundation lang. Binibuild Ang capstone nila nasa dulo. Binibuild up pa lang. Binibuild So kailan babaan sila babanang? Pagdating ng Laodicea, di ba? Nandito na siya. Bumaba na ang presence kasi kumatok na eh. Nandiyan na ang voice. Revelation 3. So meaning to say, yung bumaba sa Ephesians church, which is time ng, yung sa time ni Jesus, is the spirit na bumaba, that the God in Jesus and the God in the church, pillar of fire. Yan din ang bumaba ngayon sa time natin ngayon. Para ano? Para ibaba ang capstone. Ito, para itayo ang church foundation. Kaya ang Son of Man Alpha is foundation stone. So, Ang Son of Man Omega ay capstone. Si Pablo, siya ang unang master builder. Oo. Si Brother Branham, siya ang hihila ng Capstone. capstone sa body Para mag para magbigay siya. Amen. so may say kay ministry and prophet kung ano. Hindi, tapos na siya. Tapos na. Hindi, sabi mo mangangarap pa sa Hindi, nandun na siya ngayon. Nandun siya Nandun eh. na siya ngayon eh. Kaya na, ibig sabihin, nung namatay siya, may say kay ministry siya. Kasi ang Son of Man Alpha meron. Nag-preach ang Son of Man Alpha, nag-preach siya nung buhay siya for 3.5 years. Pero para mag-preach siya sa grave, hindi niya kailangan 3.5 years. 3 days lang. 3 days. 3 days lang, kaya niya na-preach ang lahat yun. 3 days lang. Kasi wala namang time dun eh. 3 days sa lupa. Ang dami mo nang magagawa. Bilang na 14 of time sa 3 days. Kaya alam niyo po yung bago si Brother Branham nag-open ng 7 seals, nag-appear muna yung 7 alignment ng planet eh.